Akala ng marami, ang malaking tanong ngayon ay kung takot ba si Trump sa mga missile ng Iran. Pero sa tingin ko, baka mali tayo ng tinitingnan. Hindi siya takot sa militar ng Tehran, mas takot siya sa kalendaryo. Dahil kung ang krisis na ito ay hihila hanggang sa eleksyon sa Nobyembre, ang tunay na kalaban niya ay hindi mga drone o warships, kundi ang presyo ng gasolina, ang galit ng botante, at ang resibo ng bawat ordinaryong pamilya sa Amerika at maging dito sa Pilipinas. Bago tayo magtuloy sa malalimang usapan, gusto ko lang linawin na ang video na ito ay base sa sarili kong pagsusuri at geopolitical analysis. Hindi ko intensyong mang-offend ng anumang bansa, gobyerno, grupo o individual. Layunin lang nating intindihin ang mas malawak na koneksyon ng mga pangyayari sa mundo sa ating pang-araw-araw na buhay bilang mga Pilipino. Kaya samahan niyo ako sa paghimay nito ng may kaunting ironiya at matalas na lohika. Isipin natin ang isang ordinaryong umaga sa Maynila. Paggising mo, maririnig mo sa balita na tumaas na naman ang pamasahe sa jeepney o baka may banta ng strike dahil sa mahal ng diesel. Pupunta ka sa palengke, mapapansin mong ang presyo ng isda at gulay ay tila may sariling isip sa bilis tumaas at ang bigas ay hindi na biro ang presyo kahit anong pangako ng subsidiya ang marinig natin. Tapos sa TV, ang headline ay tungkol kay Trump, sa Iran at sa tensyon sa Strait of Hormuz. Parang ang layo, di ba? Tehran, Washington, Persian Gulf. Parang hindi naman ito problema ng isang nanay na nagbabudget sa sari-sari store sa Quezon City o ng isang tricycle driver na naghahanap buhay sa Cebu. Pero dito pumasok ang masakit na katotohanan ng ating ekonomiya. Minsan ang presyo ng almusal mo sa Pilipinas ay hindi napagpapasyahan sa loob ng ating bansa. Napagpapasyahan ito sa isang makitid na dagat na libo-libong kilometro ang layo mula sa atin. Ang Iran crisis ay hindi lang isang military crisis. Ito ay isang energy price crisis na direktang tumatagos sa puso ng pandaigdigang politika at ekonomiya. Kung titingnan natin ng realistiko, si Trump ay nasa isang napakahirap na posisyon. Kailangan niyang magmukhang matapang, kailangan niyang panindigan ang kanyang strongman image. Pero hindi niya pwedeng hayaang sumabog ang presyo ng langis habang papalapit ang November midterms ng 2026. Dahil sa politika ng Amerika, ang presyo ng gasolina sa bawat kanto ay parang isang digital scoreboard ng performance ng nakaupong presidente. Kapag tumaas ang presyo ng gas, bumababa ang approval ratings. At ang Iran, bilang isa sa mga pangunahing player sa Middle East, ay alam na alam ang kahinaang ito. Hindi nila kailangang talunin ng Amerika sa isang giyera. Sapat na ang pahabain ang tensyon para maging political liability ang sitwasyon para sa Republican Party. Kung ilalapit natin ito sa buhay ng ordinaryong Pilipino, ang Iran problem ay hindi lang balita sa cable news. Ito ay ang presyo ng gasolina sa iyong paboritong gasolinahan, ang presyo ng bigas na kailangang i-transport mula sa mga probinsya patungo sa Maynila, at ang seguridad ng trabaho ng ating mga OFW sa Middle East. Kapag gumalaw ang presyo ng langis sa world market, para tayong nakasakay sa isang roller coaster na wala tayong control sa preno. Sa military balance, aminin natin, hindi magkapareho ang bigat ng Amerika at Iran. Ang US ay may global bases, pinakamalakas na Navy, at intelligence network na abot ang bawat sulok ng mundo. Kung military hardware lang ang sukatan, hindi dapat nightmare ni Trump ang Iran. Pero sa totoong mundo, ang geopolitics ay hindi laro ng kung sino ang may pinakamalaking bomba. Ito ay laro ng kung sino ang may pinakamahabang pasensya at pinakamaliit na vulnerability sa presyo. Ang eleksyon sa Nobyembre 2026 ay isang malaking referendum. Kapag ang isang botanteng Amerikano ay nagpunta sa gas station at nakita niyang ang presyo ng full tank ay katumbas na ng isang linggong grocery, hindi niya iisipin ang national security interests sa Middle East. Ang iisipin niya ay kung paano siya nabigo ng administrasyong Trump na kontrolin ang inflation. Ito ang tinatawag nating kitchen table economics sa mga isyong pinag-uusapan sa hapagkainan habang tinitingnan ang mga bayarin. Sa mas praktikal na pananaw, parang may-ari ka ng isang malaking sari-sari store na malaki ang puhunan pero paubos na ang pasensya ng mga suki mo kahit marami kang paninda.
At kahit sabihin mong kontrolado mo ang supplier, kung araw-araw ay nagtataas ka ng presyo dahil sa mga isyung hindi naman maintindihan ng mga mamimili, hindi sila magpapasalamat sa iyong complex global supply chain analysis. Ang sasabihin lang nila, bakit ang mahal na ng bilihin dito? Ang tunay na pressure kay Trump ay hindi lang ang bilang ng mga casualty sa battlefield kung sakaling magkaroon ng engkwentro. Ang tunay na panganib ay ang kawalan ng kumpiyansa ng merkado. Ang presyo ng langis, diesel, groceries at maging ang interest rates ay tila nakatali sa bawat salita at galaw sa Persian Gulf. Kapag naging domestic political bomb ang Iran crisis, doon na magsisimulang kabahan ang mga strategists sa Washington. Dito sa Pilipinas, ramdam natin ang bawat yanig. Ang ating bansa ay labis na umaasa sa imported na langis. Kapag tumaas ang presyo ng Brent crude o WTI sa global market, asahan mo na ang kasunod na Martes ay may dagdag presyo sa ating mga pump. At hindi lang motorista ang tinatamaan nito. Kapag tumaas ang diesel, tataas ang operating cost ng mga truck na nagdadala ng gulay galing Benguet. Tataas ang gastos ng mga mangingisda sa kanilang mga bangka. Sa huli, ang inflation ay papasok sa bawat bahay sa bansa. Sa ating pagsusuri, mayroong dalawang orasan na tumatakbo ng sabay. Ang una ay ang military diplomatic clock. Kailan matatapos sa mga sanctions, kailan luluwag ang tensyon sa dagat, at kailan hihinto ang mga palitan ng banta. Ang ikalawa, at marahil mas mahalaga para kay Trump, ay ang electoral clock. Kailangan niyang makakuha ng isang malinaw na panalo o kahit man lang isang matatag na katahimikan bago pumasok ang huling bahagi ng campaign season sa 2026. Kung mabilis niyang matatapos ang Iran issue, pwede niyang ipagmalaki sa kanyang mga rally. I restored order, I protected American interests, and I kept the economy stable. Pero kung ang tensyon ay hihila pa ng ilang buwan, ang kanyang mga kalaban sa politika ay may hawak na napakalakas na bala. Sasabihin nila, nagumpisa ka ng krisis na hindi mo kayang tapusin at ang mga pamilyang Amerikano ang nagbabayad para sa iyong ego. Ito ang lohika sa likod ng sinasabi nating window of victory. Sa politika, minsan hindi mahalaga kung sino ang technically na tama sa usaping foreign policy. Ang mahalaga ay kung sino ang mukhang responsable kapag masakit na ang bulsa ng taumbayan. Napaka-unfair? Siguro. Pero welcome to democracy, kung saan ang grand strategy ng isang superpower ay minsan natatalo lamang ng presyo ng isang galon ng unleaded gasoline. Sa Estados Unidos, ang presyo ng gas ay isang emotional indicator. Dito naman sa Pilipinas, ang presyo ng diesel ay isang social indicator. Kapag mahal ang diesel, hindi lang drivers ang nagrereklamo, pati ang mga pasahero, ang mga nagpapatakbo ng logistics, ang mga magsasaka, at ang bawat Pilipinong umaasa sa transportasyon ay apektado. Ang ganitong krisis ay hindi kailangang direktang umatake sa ating teritoryo para makasakit. Sapat na ang volatility sa oil market para maugoy ang ating ekonomiya. Ngayon, tingnan naman natin ang panig ng Iran. Sa tingin ko, napakatalas ng kanilang diskarte. Hindi nila kailangang talunin ang Amerika sa isang conventional war. Ang kailangan lang nila ay gawing sobrang mahal ang bawat araw ng tensyon. Mahal sa insurance ng mga dadaan na barko, mahal sa diplomatic capital ng Amerika, at mahal sa boto para kay Trump. Ang Iran ay may hawak na leverage na hindi kayang tapatan ng anumang aircraft carrier. Ang geography. Ang Strait of Hormuz ay ang jugular vein ng global oil supply. Isang makitid na daanan kung saan dumadaan ang halos 1/5 ng kabuuang konsumo ng langis sa mundo. Kapag nagkaroon ng takot na baka maantala ang shipping doon, tumatalon ang presyo hindi dahil ubos na ang langis, kundi dahil sa takot. Sa global market, ang takot ay mas mabilis pang kumalat kaysa sa aktwal na produkto. At ang Iran ay bihasa sa paggamit ng takot na ito bilang isang asymmetric weapon. Gamitin natin ang Filipino metaphor. Isipin niyo ang isang maliit na gate sa isang malaking subdivision. Kahit gaano kalaki ang bahay mo, kahit gaano karami ang kotse mo, at kahit gaano kapakayaman, kung barado ang maliit na gate na iyon, late ka pa rin sa trabaho mo. Ganyan ang Strait of Hormuz.
Kahit ang Amerika ang pinakamalakas na bansa, kung magkaroon ng gulo sa makitid na dagat na iyon, ang buong mundo ay mapipilitang tumigil at maghintay. Ang lakas ng Iran ay nakabase sa kanilang kakayahang lumikha ng uncertainty. Alam nilang si Trump ay nasa ilalim ng matinding pressure na panatilihing stable ang merkado. Sa bawat statement na lumalabas mula sa Tehran, sa bawat naval exercise na kanilang ginagawa, pinapaalala nila sa Washington na mayroon silang kapangyarihang magdulot ng sakit sa ekonomiya ng Amerika nang hindi nagpapasabog ng kahit isang missile sa lupaing Amerikano. Pero siyempre, mayroon din silang malalaking kahinaan. Ang mga sanctions ay nagdudulot ng matinding hirap sa kanilang sariling ekonomiya. May limitasyon din ang pasensya ng kanilang sariling mamamayan. Kaya ang sitwasyon ay parang isang laro ng chicken sa kalsada, dalawang sasakyang mabilis na nagpapatakbo patungo sa isa't isa. At ang tanong ay kung sino ang unang kakanan para umiwas. Ang problema sa larong ito, tayo mga bystanders ang unang tatalsik kapag nagkaroon ng banggaan. Sa panig ng Pilipinas, hindi natin pwedeng sabihing neutral kami, huwag nyo kaming idamay. Ang presyo ng langis ay walang pakialam sa iyong foreign policy. Wala itong pakialam kung ikaw ay pro-US, pro-China, o gusto mo lang talagang makauwi ng maaga at mura sa jeep. Ang global oil market ay isang higanting makina na lahat tayo ay bahagi, at kapag may buhangin na pumasok sa gears nito sa Middle East, ang bawat pamilyang Pilipino ay makakaramdam ng paghinto ng makina. Dito pumapasok ang tinatawag kong tough guy trap ni Trump. Ito ang core ng tensyon sa kanyang pamumuno. Kailangan niyang magpakitang matapang dahil iyon ang kanyang branding. Iyon ang dahilan kung bakit siya binoto ng kanyang base ang imahe ng isang leader na hindi aatras sa anumang banta. Pero sa ilalim ng imaheng ito ay ang realidad ng isang praktikal na negosyante at politiko na alam na ang bawat galaw ay may karampatang bayad. Kung masyado siyang magiging agresibo, baka magtuloy-tuloy ito sa isang giyerang walang katapusan na ayaw ng mga Amerikano. Kung masyado naman siyang mabilis makipag-deal, sasabihin ng kanyang mga kritiko na mahina siya at umatras. Nakulong siya sa pagitan ng pagiging strong leader at pagiging practical dealmaker, parang isang jeepney driver na kailangang humabol sa boundary. Kung sobrang bilis ng patakbo, baka maaksidente. Kung sobrang bagal, baka maunahan ng ibang biyahe. At kung huminto, walang kikitain. Sa ating pagsusuri, bawat policy mechanism na gamitin ng US ay may backfire. Ang mga sanctions ay epektibo sa pagpiga sa Iran, pero nagdudulot din ito ng takot sa supply sa merkado na nagpapataas naman ng presyo. Ang military pressure ay maaaring magpuwersa sa Iran na makipag-usap, pero maaari din itong maging mitsa ng isang aksidenteng hindi na kayang kontrolin. Ang isang mabilis na deal ay makakapagpababa ng presyo ng langis, pero maaari itong magmukhang pagsuko sa mata ng mga hawks sa Washington. Nakikita natin na ang Iran ay hindi nagmamadali. Sa kanila, ang oras ay isang kakampi. Alam nilang bawat araw na lumilipas na mataas ang presyo ng langis ay isang puntos laban kay Trump sa November 2026. Ang political need ni Trump para sa isang quick win ay hindi automatikong nangangahulugan na bibigyan siya ng Iran ng isang madaling exit. Sa katunayan, maaring mas gusto pa ng Iran na makita ang isang mahinang administrasyon sa Amerika na kailangang makipagnegosasyon dahil sa desperasyon. Sa aspeto ng pandaigdigang kapital, ang ganitong kawalang katiyakan ay nagtutulak sa mga investors na ilipat ang kanilang pera sa mga safe assets. Ito ay nagdudulot ng pressure sa mga currencies na mga emerging markets tulad ng Pilipinas. Kapag humina ang piso laban sa dolyar, lalong nagiging mahal ang ating mga binibiling langis at iba pang imported goods. Ito ay isang domino effect na nagsisimula sa isang salitang binitawan sa Persian Gulf at nagtatapos sa presyo ng dilatang sardinas sa iyong kanto. Kahit ang ating mga BPO at call center jobs na tila walang direktang koneksyon sa Iran ay hindi ligtas. Kapag tumaas ang inflation, tumataas ang gasto sa transportasyon at pagkain ng mga empleyado. Ito ay nagdudulot ng pressure para sa mas mataas na sahod na nagpapataas naman ng operating costs ng mga kumpanya. Ang macro shock na ito ay hindi lang nananatili sa mga graph at chart. Pumapasok ito sa office sa pamamagitan ng presyo ng lunchbox ng bawat manggagawa. Sa huli,
Ang vulnerability ng Pilipinas ay nakabase sa ating pagiging isang archipelago economy na lubhang umaasa sa imported energy at shipping. Ang bawat bigas na nasa plato mo ay may kasamang kwento ng enerhiya, mula sa diesel na ginamit sa traktora sa bukid, sa fertilizer na energy-linked ang produksyon, hanggang sa truck na nagdala nito sa palengke, lahat iyan ay tinatamaan ng bawat pagtaas ng presyo ng langis. Hindi lang ito usapin ng presyo ng bilihin, usapin din ito ng seguridad ng ating mga kababayan sa labas ng bansa. Kapag pinag-uusapan natin ang Iran at ang tensyon sa Middle East, hindi natin pwedeng kalimutan ang milyon-milyong OFW na nasa Gulf countries. Sila ang ating human lifeline ng ekonomiya at anumang yanig sa rehiyong iyon ay direktang banta sa katatagan ng ating mga remittances. Kung titingnan natin ng realistiko, ang mga bansang tulad ng Saudi Arabia, UAE at Kuwait ay mga kapitbahay ng Iran na direktang maaapektuhan kung magkaroon ng malawakang blockade sa Strait of Hormuz. Kapag ang mga ekonomiyang ito ay nakaramdam ng hirap dahil sa insurance costs o banta sa kanilang mga oil terminals, ang unang tatamaan ay ang mga proyektong konstruksyon at serbisyo kung saan nagtatrabaho ang ating mga kababayan. Ang perang ipinapadala para sa matrikula ng anak o pampagawa ng bahay ay biglang nagiging uncertain sa mas praktikal na pananaw. Ang krisis na ito ay nagpapakita kung gaano kahina ang mga bansang umaasa sa imported energy at remittances kahit hindi naman sila kasali sa giyera. Sa global economy, hindi mo kailangang kasali sa suntukan para mabugbog. Minsan, sapat na ang nasa parehong grocery aisle ka. Tayo sa Pilipinas, kasama ang ating mga kapitbahay sa ASEAN, ay nasa posisyon ng mga nanonood na biglang pinadalhan ng resibo para sa sirang kagamitan. Ang ibang bansa sa Asia gaya ng Japan at South Korea ay balisa rin dahil pareho nating kailangan ang langis mula sa Middle East para sa ating mga industriya. Ngunit ang pinagkaiba natin ay ang buffer o ang kakayahang sumipsip ng shock. Sila ay may mas malalaking strategic reserves at mas matitibay na social safety nets. Samantalang sa atin, ang maliit na taas sa presyo ng diesel ay sapat na para itulak ang isang pamilyang isang kahig, isang tuka palayo sa kanilang budget. Kaya naman sa tingin ko, ang tunay na kapangyarihan sa modernong mundo ay hindi na lang nasusukat sa dami ng barkong pandigma. Ang tunay na matatag ay ang bansang may kakayahang protektahan ang kanyang mamamayan mula sa mga global shocks na ito. Dito natin makikita ang halaga ng mga pulisiya na madalas ay nakakalimutan natin kapag tahimik ang mundo. Ang seryosong energy diversification at strategic fuel reserves. Hindi sapat na umaasa lang tayo sa bawat Martes na oil price adjustment announcement. Kailangan natin ng mas efficient na logistics at public transport modernization na hindi lang puro slogan kundi talagang makakabawas sa pagdepende natin sa bawat patak ng imported na krudo. Kapag ang ating sistema ng transportasyon ay hindi na masyadong sensitibo sa bawat kilos ni Trump o ng Iran, doon pa lang natin masasabing mayroon tayong tunay na economic sovereignty. Kung ilalapit natin ito sa mas malaking larawan ng ASEAN, makikita natin na ang China ay tahimik ding nanonood kung paano mahahati ang atensyon at resources ng Amerika. Habang si Trump ay nakatutok sa kanyang electoral calendar at sa Iran, may mga gumagalaw sa ibang bahagi ng mundo na maaaring magkaroon ng pangmatagalang epekto sa ating rehiyon. Ang geopolitics ay parang isang higanteng chessboard kung saan ang bawat move sa isang sulok ay nagbubukas ng kahinaan sa kabilang panig. Sa huli, ang aral dito para sa atin sa Pilipinas ay ang pagtanggap na ang geopolitics ay hindi lang isang palabas sa cable news o usapan ng mga analysts sa Washington at Tehran. Ang geopolitics ay ang presyo ng iyong ulam. Ito ay ang kakayahan mong magbayad ng pamasahe nang hindi iniisip kung may matitira pa para sa hapunan. Ang modernong pamilyang Pilipino ay matagal na palang namumuhay sa gitna ng geopolitics. Ang tawag lang natin dito ay monthly expenses. Balikan natin ang gitnang ideya. Si Trump ay hindi kinakailangang takot sa Iran sa simpleng military sense. Ang kinatatakutan niya ay ang kombinasyon ng Iran, ang oil market at ang napakalapit na November election.
Ang Iran ay maaaring hindi manalo sa isang head-to-head na giyera. Pero kung mapapahaba nito ang krisis hanggang sa maging masakit na sa bulsa ng botanteng Amerikano, nagiging strategic weapon nila ang oras. At habang ang mga superpower ay nagbabakbakan sa kanilang mga diplomatic moves, tayo naman dito ay kailangang maging mas matalino sa ating mga pambansang pagpili. Ang food security na hindi lang umaasa sa import panic kapag mahal na ang lahat, at ang proteksyon para sa pinakamahihirap nating kabahayan sa panahon ng inflation spikes ay hindi na lang usaping pangkabuhayan. Ito ay usaping pambansa at geopolitical survival na rin. Ang Iran crisis ay nagpapaalala sa atin na ang ating pagiging malapit sa Amerika, ang ating pragmatikong relasyon sa Asia at ang ating pag-aalaga sa mga OFW sa Middle East ay kailangang balansehin ng may matinding ingat. Hindi tayo pwedeng pumanig ng pikit mata nang hindi natin kinakalkula ang epekto nito sa ating sariling sikmura. Ang bawat diplomatic statement ay may katumbas na presyo sa ating mga palengke. Sa mundo ngayon, ang tunay na superpower ay hindi lang ang may pinakamaraming barko o missile. Ang tunay na matatag ay ang bansang kayang protektahan ang presyo ng pagkain, enerhiya, trabaho at kita ng ordinaryong pamilya kapag ang dagat sa kabilang panig ng mundo ay biglang kumulo. Dahil sa dulo ng araw, ang pinakamahalagang headline ay hindi ang sinabi ni Trump o ng Tehran, kundi kung magkano na ang natitirang halaga ng iyong pinaghirapang sahod.